Magandang araw mga boss. Ang problema ng customer, pag matagal na sa biyahe itong sasakyan niya, tumataas na yung temperature or nag-o-overheat. Nagbabawas na daw kasi ito ng kulan, kaya i-check ko muna yan. Lumalagpas ba sa kalahati? Sir? Lumalagpas sa kalahati? Hindi, pag malayo lang binabiyahe ko. Pag start ko mga boss, halos walang galaw yung tubig niya. Kaya pumasok sa isip ko yung water pump. Kaya ang gagawin ko dyan, i-revolution ko itong makina. Aba, kung mapapansin niyo mga boss, ayaw gumalaw ng tubig. Pero lakasan ko yung pag-rev ko dito sa makina. Okay, good. Walang problema sa water pump ito. Kahit sa cylinder head gasket, sabi ko kay customer, walang problema yan. Unang-una kasi mga boss, yung type ng pag-overheat itong sasakyan niya, nararanasan niya lang yun pag mahaba yung biyahe niya. Umabot ba ng kalahati? Nung bimahe ka ng malayo, umabot ng kalahati? Kaya nga, nag-iinit talaga siya. Pag ganitong overheat kasi ang problema mga boss, iniimbestigahan ko maigi si customer para hindi ako magkamali sa paghatol. Umabot sa Sa gitna, gumitna sa gumitna. Ta, may karga ka mabigat. Ha? Natural lang yun. Yung sobrang bigat kasi ng karga mga boss, nakakapagpataas din yun ng temperature, lalo na't malayo pa yung biyahe mo. Pero yung pagbabawas ng tubig, ayun ang hindi normal. Possible talaga yun mag-overheat yung sasakyan mo. I-check ko muna itong cap niya mga boss. Napansin ko itong rubber sa radiator cap niya, meron na siyang biyak-biyak. Papalitan mo itong takip. Kaya naman pala eh. Eh, biyak ano na itong takip eh, oh. kaya pala. Oo. Lamat-lamat na yan. Palitin na pala to. Kaya naman pala nagbabawas ng tubig, may problema sa radiator cap. Bubulwak siya. Ay, kaya nga eh. Kaya nagbabasa eh. Ano yung takip mo eh. Magbabasa talaga dito yan. Kasi pag nag-init, siyempre, lalabas yung tubig dito sa ano mo. Kakaroon siya ng pressure. Kaya talagang doon nakita mo nagbabasa na. Minsan. Oh, yun. Ay, hindi lang minsan. Ayan na, oh. Lamat-lamat na itong takip eh. Biyak na. Oo. Eh kaya, doon ka nagdadagdag ng, ano, ng ulan. Oo, kita mo? Kaya nagdadagdag ng ulan dahil sa takip. Kaya nagbabasa dito. Tandaan niya mga boss, pag nagbabasa dito nyo, yung takip check-upin nyo. Katulad dito, biyak-biyak na yung takip niya. Kakaroon talaga siya ng pag-init. Kasi nga mga boss, kaya tumataas yung temperature or nag-o-overheat itong sasakyan ni customer dahil nga sa nagkukulang siya ng coolant dito sa radiator. Ang dahilan nga itong radiator cap. Makaka-apekto kasi yan sa paghigop ng coolant kapag itong radiator cap mo meron siyang singaw. Nakita nyo mga boss, puno naman siya ng coolant dito sa radiator kaya ibinalik ko itong radiator cap. Tapos hahayaan ko lang siyang umaandar ng ilang minuto para malaman ko kung magkakaroon ng pressure dito sa radiator hose niya. Ibig kong sabihin, kapag sumobra sa tigas itong radiator hose niya, may pressure yan. Ayun ang dahilan kaya nagbabawas ka ng tubig dahil sa takip. Ngayon ang mangyayari, mag-iinit talaga. Lalo karga mo, mabigat pa. Mag-iinit talaga kasi magkukulang yung tubig eh. Pero obserbahan ko kung magkakaroon ng pressure dun sa ano, sa hose. Sirado mo natin. Waiting tayo ng mga 10 minutes lang. Ngayon, kung hindi naman siya, ano, mag-titigas yung hose, kahit huwag natin palitan ng coolant. Waiting muna tayo mga boss, 10 minutes ano? At dahil sa naka 10 minutes nang naka-start itong makina, O, naka 10 minutes na tayo. Okay oh, normal oh. Talagang takip pa ang problema dito. tandaan nyo mga boss, hindi naman porket tumaas yung temperature nyo, pumunta sa kalahati or lumagpas ng kaunti sa kalahati sa temperature niya, hindi ibig sabihin may sira na sa makina. Okay na ito mga boss, wala naman pala problema dito sa ano yun. Masyado lang nag-alala si customer. Ganun pa man, i-check ko pa rin yung mga belt nito at yung clutch pan. Check ko na lang yung mga belt. Pero unahin kong i-check dito mga boss yung clutch pan niya. Napansin ko kasi itong pan blade niya nag-pre-wheeling. Pero hindi yun ang basehan. Dapat i-manual check up mo ng kamay mo. Hindi yung tinignan mo lang, hinatulan mo na yun ang sira. Gaya nito, nung makita ko yung pan blade niya pre-wheeling, pero nung manual check up ko, pigil pa pala yung ikot niya. Di okay pa yan. Meron kasi nag-check up, titignan lang. Tapos pagpalit ng pyesa, ganun pa rin. Kaya ang nangyayari, kawawa naman si customer sa gastos. Pag ganito naman na medyo matigas pa pag iniikot, okay lang yan oh.
Okay lang yan. Pero pag talagang freewheeling na siya, abawa, pinihit ko to, ayan. Ayan yung kamay ko, di ba? Pag pinihit ko gano'n yan, tapos nag-freewheeling, binigla ko, kailangan lagyan, dagdagan ng silicone oil. Pero pag ganito, ayan o, tikita nyo, pag itinulak ko, tigil ka agad. Hindi naman kakargahan agad yan. Depende pa rin yung pag freewheeling lang. Tapos yung belt niya, lalo sa sa alternator mga boss, ito dapat wag siyang maluwag. Yan. Tama lang naman yung higpit. Kapapalit nga lang daw ni customer. Tapos dito rin sa check yung belt nyo. Yan. Pag ganyan na, medyo masikip na maitulak, mga boss, wala naman talaga siya. Hindi mo siya nahihila, o hilahin mo man, hindi naman siya. Okay lang yan. Pag maluwag naman yung mga belt, marinig mo man, gaganon yan. Tandaan yung sinabi ko sa inyo, ha. Gaya nitong takip. Yan. Kung may pressure yan mga boss, pag tinanggal ko yung takip, tutulak agad yan yung tubig. Kaya lang yung nangyari kay customer, nung uminit daw yung makina niya, nung nasa biyahe siya, nakita niya raw basa na yan dito. Kaya pag nag-init yung makina mo, makapansin mo dito para sumusuka ng tubig, sa takip yan. Ayun yan, ang customer ito. Kaya yung coolant reservoir, kulang daw. Kaya magkulang yan dahil nga humigop yung tubig papunta rito sa radiator. Na ang pinanggalingan naman ng pagbabawas ng kulan dito sa radiator mo ay yung radiator cap. Balik tayo sa clutch pan mga boss, gaya ng sinabi ko, pag itinulak nyo itong pan blade nya at nag-freewheeling yan, hindi siya pigil umikot, kailangan nyo lang yan dagdagan ng silicone oil. At doon naman sa baser ko ng mekaniko, kung mali ako, ikaw na yung tama. Sabi niya magkaiba daw yung technician tsaka yung mekaniko. Ano problema? Ang pinag-uusapan dito kung paano ka gumawa ng maayos sa iyong kapwa-tao. Maging yung Diyos, hahatulan niya tayo ayon sa ating mga gawa. Kaya lagi mong tatandaan para hindi ka nakakaawa. Hindi tayo hinahatulan ng tao o ng Diyos dahil sa pinag-aralan natin, kundi ayon sa ating mga kabutihang loob. Ganon. Tandaan nyo, hindi lahat ng may sasakyan mapera. Balik na ako sa trabaho. Bibili tayong takip. Ito ko rin bakit. Alam nyo mga boss, kailan lang na-drain yung radiator nito at kapapalit lang nga ng coolant. Kaya sabi ko kay customer, wag nang palitan ng coolant yan. Pwede naman yung takip lang ang papalitan. At ito na mga boss, yung takip na nabili ko, ilalagay ko na yan. After ko mailagay itong radiator cap ni customer, i-change oil ko naman daw itong makina niya. At meron pa siyang pangalawang problema dito mga boss. Pag inapakan niya raw yung brake pedal niya, hindi agad tumitigil, parang dumudulas yung preno niya. Pero i-change oil ko muna. Siyempre, sa pag-change oil na gagawin ko, dapat merong kampansalo ng lumang oil. Tapos, gagamit ako dyan ng box sa number 17 para tanggalin ko itong drain plug niya at madrain na yung langis. Gaya nga ng dati kong ginagawa, pag nag-change oil ako, pagkaunti na lang yung tumutulong langis, pansamantala, ilalagay ko muna itong drain plug. Tapos, gamit yung box sa number 17, higpitan ko yan. Tsaka ako yung punasan, tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan mga boss, gagamit ako ng pure oil. Ayun ang gagamitin kong pang-flashing dito sa makina ni customer. Pero kung wala naman kayong budget mga boss, exempted kayo dyan. Ako kasi naging ugali ko talaga bago ko ilagay yung paboritong langis ni customer, gumagamit ako ng Rev X40. Yan yung ginagamit kong pang-flashing para dito sa makina. Maganda kasi yan mga boss para pag inilagay mo na yung paborito mong langis, mas malinis siya. At dahil nga sa naisaling ko na itong langis na gagamitin kong pang-flashing, pa-start ko na itong makina. Pag napa-start mo na itong makina, hayaan mo lang siyang naka-start ng 5 minuto. Hindi mo siya kailangan i-revolusyon or kahit ano paman. Wala kang ibang gagawin hanggang sa makonsume mo yung 5 minuto. Tsaka mo ngayon i-switch off itong makina. Tapos, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box sa number 17. Siyempre, luwagan mo ulit yung drain plug niyan. Para yung ginamit mo na pang-flashing na langis, mai-drain mo siya ulit. O di ba mga boss, kung kayo ang gagawa ng sasakyan nyo, napakadali lang naman. Hindi ka naman malilito. Basta't gayahin mo lang kung paano ko ito ginawa.
Pero kung may sarili ka naman diskarte, pwede naman yung sarili mong diskarte. Pag napatulo mo na yung ginamit mong langis na pang-flashing, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Gagamit ka naman ngayon dyan ng oil filter rinse para itong lumang oil filter matanggal mo yan at nang mapalitan ng bago. Itong ginagamit kong oil filter rinse mga boss, improvise ko lang yan para kahit masikip, maisiksik ko siya at matanggal ko itong lumang oil filter. Ayan o, kita nyo, di ba naisiksik ko lang itong oil filter rinse ko. Seatbelt lang yan mga boss. Kita nyo naman kahit masikip itong pwesto ko. Madali ko lang naluwagan itong lumang oil filter ni customer. Ayan ang kagandahan mga boss kapag ang gamit mong oil filter rinse, yung seatbelt, maipipwesto mo siya ng maayos eh. At syempre na mga boss, dahil nga sa mainit nga yan, gumamit ka syempre ng guantes o kaya basahan. Ayan ang ipangkapit mo dito sa lumang oil filter mo. Medyo ipinasel ko yung pagtanggal ko dito sa oil filter mga boss dahil nga sa masikip itong pwesto niya. Pero natanggal ko rin. Tapos, yung base na paglalagyan nyo ng bagong oil filter mga boss, hindi ko man naisama sa video, pinunasan ko yan. At ito naman bagong oil filter, dapat bago nyo siya inilagay, pinahiran nyo yung o-ring niyan ng langis. Para pag hinigpitan nyo itong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring niyan. Ito na mga boss, ilagay ko na itong bagong oil filter dito sa base niya. Pinakapit ko na yan sa thread niya. Tapos, ilagay ko na ulit itong oil filter rinse ko para ma-final ko na yung higpit dito sa bagong oil filter. Tandaan nyo lang mga boss, sa paghigpit ng bagong oil filter, wag naman sobra-sobra sa higpit para hindi ma-damage yung o-ring niya. At pagkatapos nun, punasan nyo ng basahan yung bagong oil filter para halata namang bago siya. Dahil okay na ako sa pagkakahigpit dito sa bagong oil filter, balik na ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan ni customer. Ang gagawin ko dyan, punasan ko muna itong oil pan niya bago ko ipakapit sa thread itong drain plug. Make sure lang mga boss na yung washer ng drain plug nakalagay siya. At pag okay na, gamit ka na ngayon ng box wrench na number 17 para ma-final ko na yung higpit dito sa drain plug ng oil pan. Tapos punasan ko ulit yan. Para pag nag-leak test ako, madali kong matrace kung meron siyang tagas ng langis. At kung sa palagay mo wala ka nang nakalimutan dito sa ilalim ng sasakyan mo, pwede ka na ngayon magsalin ng langis. May nakaredy si customer na 5 litro. Isasalin ko lahat itong 5 litro mga boss. Sabi nga ni customer, pag nagkulang, siya na daw bahalang magdagdag. Sabi ko nga sa kanya, kung magkukulang, pero kung hindi naman, okay lang yun. Sabi ko nga kay customer, bago siya magdagdag ng langis, hugutin niya muna yung dipstick. Pag kulang, dun lang siya magdadagdag. Pero kung naka-full o kaya nasa pangalawang tuldok, okay lang yun. Dahil sa naisaling ko na yung langis, pa-start ko na itong makina. After ng 3 minutes, pa-switch off ko na itong makina. Tapos, huhugutin ko itong dipstick niya at pupunasan ko yan. Ipinapakita ko kay customer mga boss kung paano siya magsusukat ng langis after niya mag-change oil. Dahil nga sa kapapatay ko lang nitong makina tapos sinugot mo itong dipstick at sinukat mo, hindi mo pa rin makukuha yung tamang sukat. Sabi ko sa kanya, dapat magpalipas pa siya ng kahit na 5 minuto pa para sigurado siya na nakababa na yung langis. Kasi sa susunod siya na yung mag-change oil nito. Kaya sabi ko sa kanya, mamaya sukatin ulit pag kulang, tsaka niya dagdagan. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!